Sa maaksyong tagpo sa pagitan ni Eugene at 04, sinabi ni 04 na sana tumakas na si Eugene kanina pa kung gusto niyang mabuhay. Samantalang si Eugene naman ay nagtataka kung iniisip ba ni 04 na isa siya sa mga mersenaryo sa lugar na iyon. Nang magsimulang sumugod si 04 na may hawak na kutsilyo patungo kay Eugene, matikas na iniiwasan ito ni Eugene. Sa kabila ng kanilang paghaharap, hindi maikakaila ni 04 na magaling si Eugene sa laban dahil sangitin niyang puno ng hanga. Habang umiiwas nakahanap si Eugene ng pagkakataon at nakapagbigay ng suntok kay 04. Subalit hindi ito natitinag, hindi ito huminto sa pag-atak gamit ang kutsilyo. Sa muling pagkakataon, hinawakan ni Eugene ang kamay ni 04 habang iniiwasan ang mga pag-atake nito. At saka hinawakan ang ulo nito at malakas na binagsak sa sahig. Samantala sa pinagbagsakan ni 04, nakita niya ang kanyang baril. Mabilis na kumilos si 04 upang kunin ang baril sa sahig at itutok ito kay Eugene. Agad na nakita ito ni Eugene at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang baril habang gumugulong sa lupa at itinutok din ito kay 04. Ngayon, pareho silang may hawak na baril at nakatingin sa isa't isa ng may matinding tensyon. Napagtanto ni 04 na si Eugene ay hindi kabilang sa grupong inakala niyang kinabibilangan nito. Sinabi ni 04 na kung may kagaya ni Eugene sa kampo na magaling, tiyak malalaman niya agad ito. Habang tahimik lang si Eugene, tinanong pa siya ni 04 tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at layunin. Ngunit bago pa matapos magsalita si 04, bigla siyang binaril sa braso. Sa gulat, napagtanto niyang may iba pang kalaban. At nang may isa pang putok patungo sa kanya, agad niyang iwasan ito at sabay din siyang binaril ni Eugene. Sa kagustuhan niyang makatakas, tumakbo si 04 papunta sa bintana at tumalon palabas. Sinubukan siyang habulin ni Eugene, pero nang marating niya ito, nakatakas na si 04 gamit ang isang kotse. Samantala si 06 at Eugene, parehong mukhang nababahala, ay nag-uusap tungkol sa mga nangyari. Tinanong ni 06 kung tama ba siya nang hinala na si 04 ang taong iyon. At kinumpirma ito ni Eugene, pero napansin din niya na base sa paraan kung paano pinatay ang mga mercenaries, malamang ay hindi kakampi si 04 sa mga ito. Binanggit din ni Eugene ang isa pang problema, ang kalagayan ni 032 na malubhang nasugatan. Pinakita ang bigat ng sitwasyong ito nang mabigla si 06. Lumipat ang eksena sa loob ng isang kotse kung saan nandoon si Eugene, 06, at ang sugatang si 032. Sinuri ni 06 ang kalagayan ni 032, sinabing kritikal ito. Iminungkahi ni Eugene na pumunta sila sa isang lugar na alam niya kung saan si 032 ay maaaring makatanggap ng maayos na medikal na tulong. Sinabi ni 06 ang kanyang pag-aalala na hindi makakatagal si 032 sa kanilang paglalayag dahil sa kalubhaan ng kanyang mga sugat. Iminungkahi niya na maghanap ng medikal na tulong sa bansang kanilang kinaroroonan at magplano ng pag-transfer pagkatapos. Subalit, ipinahayag din ni 06 ang kanyang pag-aalala para kay Eugene. Sinabi niyang hindi dapat sumama pa si Eugene sa kanila dahil maaari itong magdulot ng panganib sa kanya. Pinasasalamatan ni 06 si Eugene sa kanyang tulong pero naniniwala siyang mas mabuti na maghiwalay sila ng landas. Ramdam ang bigat ng kanilang desisyon at bilang simbolo ng kanilang respeto at pasasalamat sa isa't isa, nagkamayan sila ng mahigpit bago pumunta sa magkaibang direksyon. Lipat naman tayo sa lugar ni 04 habang ginagamot ang kanyang sugat at malalim sa kanyang pag-iisip. Ang kakayahan at ang aura ng mga mata ng kanyang nakalaban, may naaalala siyang tao, at naisip niya agad si Eugene na tinawag niyang 001 na may halong pagkabigla. Lumipat ang tagpo sa bahay ni Eugene, kung saan siya ay dumating ng madaling araw at pagpasok niya, lumabas si Dayon mula sa kanyang kwarto at napansin ang pagdating ni Eugene. Natanong ni Eugene kung bakit hindi pa ito natutulog. Sinabi naman ni Dayon na gising pa siya dahil nag-aaral pa siya. Nabanggit din ni Dayon na hinihintay siya ng kanilang lolo at nararamdaman ng matanda ang kalungkutan kapag wala si Eugene. At napaisip sandali si Eugene doon. May pag-aalala tinanong ni Dayon kung maayos lang ba ang lahat kay Eugene. At agad kinumpirma naman ito ni Eugene na may ngiti. Bago matapos ang kanilang usapan, sinabi ni Dayon na may sandwich sa lamesa na pwede kainin ni Eugene kung gutom siya. At nagpasalamat si Eugene sa kanya. Nagpalit ang tagpo at makikita si Eugene sa kanyang kwarto. Habang nakahiga ay biglang nagring ang kanyang mobile phone at si Chasioha ang tumatawag.
Humihingi ng paumanhin si Cha Seoha sa pagtawag ng ganoong oras. Sinabi niya na madalas siyang magkamali sa pag-type sa text kaya mas gusto niyang tumawag. Tinanong niya si Eugene kung may oras ba ito kinabukasan at iminungkahi na magkita sila. Mukhang nabigla si Eugene at hindi alam ang isasagot. Ipinaliwanag ni Cha Seoha na kahit may training si Eugene, handa siyang pumunta kung nasaan man ito. Siniguro niya kay Eugene na kahit maikli lang ang oras ng pagkikita, ayos lang. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, pumayag si Eugene. Sa eksena, makikita si Eugene na nasa labas ng kanyang bahay, handa na makipagkita kay Cha Seoha. Habang naglalakad siya, may narinig siyang busina mula sa isang kotse sa kalsada. Pagtingin niya, nakita niya si Cha Seoha sa loob ng kotse, kaya't agad siyang sumakay. Tinanong siya ni Cha Seoha dahil akala niya may training si Eugene sa araw na yon at nagtataka siya kung bakit ito nasa labas. Naghinala si Cha Seoha at diretsyong tinanong si Eugene kung nagsinungaling ba ito sa kanya. Habang ito ay nagaganap, naalala ni Eugene ang kanyang misyon kasama si 06. At bilang paliwanag, sinabi ni Eugene na gusto lang niya ng ilang araw na pahinga. Samantala sinabi naman ni Cha Seoha ang kanyang ginhawa na hindi niya naistorbo si Eugene sa ginawa niya. Binigyan niya si Eugene ng inumin na agad nitong tinanggap. Nabanggit ni Cha Seoha ang kanyang alalahanin na maaaring makilala siya ng mga tao sa labas, dahil dito, iminungkahi niyang mag-usap sila sa loob ng kotse. At sumang-ayon naman dito si Eugene na itinuring itong magandang ideya. Naging seryoso ang usapan nang ibahagi ni Cha Seoha ang pangunahing dahilan ng kanilang pagkikita. Inihayag niya na kailangan niya ang tulong ni Eugene tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na nasa high school pa lamang. Dahil high schooler din si Eugene, naniniwala si Cha Seoha na siya ang pinakamahusay na taong makakatulong sa sitwasyon. At napapaisip naman dito si Eugene. Ipinahayag ni Cha Seoha kay Eugene ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabi niya na ang kanyang kapatid ay madalas umuuwing may mga sugat at umiiwas kapag tinatanong tungkol dito. Sinasabi nitong aksidente lang o galing sa away kasama ang mga kaibigan. Kapag lalo pang kinukulit ito, nagkukulong ito sa kanyang kwarto o umaalis sa bahay. Inamin ni Cha Seoha na bagamat normal lang sa mga teenager, ang ganitong ugali, ang dami at madalas na pagkakaroon ng sugat ng kanyang kapatid ay tila mas seryoso. Ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi na dati sila ay malapit sa isa't isa. Subalit, mula nang siya ay magtrabaho at lumipat ng bahay, naging malabo ang kanilang komunikasyon. Lalo na nang simulan ng kanyang kapatid na iwasan siya 1 taon na ang nakakalipas. Tinanong ni Eugene kung sinubukan ba ni Cha Seoha na diretsong makipag-usap sa kanyang kapatid. Sagot niya, ang kanyang mga pagtatangka ay walang silbi, iniwasan siya ng kapatid sa mga pagbisita at hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Sa tingin ni Cha Seoha, ang kanyang mataas na posisyon sa trabaho at kakulangan ng privacy ay maaaring dahilan kung bakit iwas siya sa kanyang kapatid. Sa ganitong kalagayan, matindi niyang hinihiling ang tulong ni Eugene upang malaman ang totoong nangyayari sa kanyang kapatid. Naniniwala siya na si Eugene ang tamang tao para dito dahil ang paghingi ng tulong sa iba ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na mga tsismis na maaaring magdulot ng karagdagang problema para sa kanyang kapatid. Lipat ang eksena at makikita si Eugene sa loob ng isang eskwelahan, marahil ang Myeonghan High School, habang sinusubukang hanapin si Cha Jinwoo, ang nakababatang kapatid ni Cha Seoha. Habang naglalakad siya sa hallway na may suot na face mask, marahil upang hindi siya makilala. At nang makita na ni Eugene si Cha Jinwoo mula sa malayo, bigla naman nilapitan siya ng 2 estudyante na babae na na-curious sa kanyang pagkakakilanlan. Magalang nahihilingin ng mga estudyante kay Eugene na alisin ang kanyang face mask, marahil ay naintriga sa kanyang hitsura o gustong makita ang kanyang mukha. Nais ni Eugene na mapanatili ang kanyang pagiging anonymous, kaya binigay niya ang dahilan na may sipon siya bilang rason upang panatilihin ang kanyang face mask bagamat kahit hindi nakita ang kanyang mukha. Nagkomento pa rin ang mga estudyante na parang nahumaling na kahit ang boses pa lamang ni Eugene ay napaka-attractive na daw. Lipat ang eksena kay Jinwoo, ang nakababatang kapatid ni Cha Seoha, ay pumasok na sa kanyang silid-aralan at agad na inapi ng ilang mga estudyante. Pagkapasok niya, agad siyang pinagalitan ng isa sa mga bully dahil sa pagiging huli sa pagdating nito, kahit na sinabihan siyang dapat maaga siyang dumating.
Subalit, halata na labis na nagagambala si Jinwoo sa pang-aapi, dahil mukha siyang natatakot at maputla habang nangyayari ang lahat. Sinabi ng isang bully na wala yata sa sarili si Jinwoo. Naaling-pungatan sinubukan ni Jinwoo na palamigin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin at pagsasabi na huli siya ng pagdating dahil siya ay may sakit. Hindi ito tinanggap ng pangunahing bully at inakusahan si Jinwoo ng pagtangka na galitin siya. Binanggit na kahit binugbog siya kahapon, nakuha pa rin niyang magpahuli ng pagdating. Lalo pang lumala ang pang-aapi ng pataasin kay Jinwoo ang kanyang bag ng isa pang bully dahil sa napanood na video tungkol sa martial art. At kitang-kita ang takot ni Jinwoo at subalit pumayag na rin siya. At biglang sinipa siya nito na naging sanhi ng pagtalsik nito sa sahig. Samantala pagkatapos sipain si Jinwoo, nagkomento ang bully. Nasa kadahilanan daw na iba si Jinwoo sa sandbag, ang pakiramdam ay hindi nakakasatisfy, kaya gustong subukan ulit ng bully na sipain ulit si Jinwoo at sasamahan na niya ng suntok na baka sakali daw na mabago ang kanyang naramdaman. Samantala si Jinwoo ay iniinda pa rin ang sakit habang nasa sahig. At bigla nagkomento ang iba pang bully na gutom na sila na naging dahilan din ng paghinto sa ginagawa kay Jinwoo. At ang bully ay nag-utos kay Jinwoo na bumili ng pagkain para sa kanila. Bagamat halatang galit, sumunod na lang si Jinwoo, at may isa pa sa mga bully na partikular na humiling ng coffee milk sa isang nakakatawa at nagmumura na paraan. Paglabas ni Jinwoo sa silid-aralan, makikita si Yuijin na nasa labas mismo ng pinto. At matapos makita ni Yuijin kung gaano kasama ang nangyayari kay Jinwoo, naalala niya ang kalungkutan sa mga mata ni Chaseoha nang pag-usapan ang kanyang kapatid na nagbigay linaw sa kanya sa kalagayan ni Jinwoo. Habang iniisip ito ni Yuijin, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono mula kay Dayon na nagpapasalamat sa kanya para sa laptop at ipinahayag ang kanyang kaligayahan. Ang pagkakaiba ng sitwasyon ni Jinwoo at kaligayahan ni Dayon ay tila nagpaalab sa damdamin ni Yuijin na nag-udyok sa kanya na sundan si Jinwoo marahil upang tulungan o maunawaan pa ang kanyang sitwasyon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.